kayo ba guys, anong mga insecurities ninyo? Or kung meron man? Ang dami. Ang dami. Ang dami. Lalo na sa trabaho natin, Kasi trabaho natin dapat always tip-top shape ka eh. Dapat pogi ka, dapat makinis ka, dapat payat ka, dapat sexy ka, dapat ganito. Dapat may abs ka. Ako, wala naman akong abs. Dapat, dapat, like, pati yung mga, let's say, vlogs ng malalaking artista, syempre, pinaghirapan nila yun, they deserve it, ganun. Pero parang yun yung ina-expect nila from an artist, na hindi naman lahat ng artista ganun eh. Yeah, guys. Totoo. Madami. Siguro ako personally, financial, like, ako personal, like, di sa parents ko, like, personal finances ko as a working artist, syempre, it's not where I want it to be eventually. Di pa siya ganun kalaki. Another one siguro, physically, like, feeling ko parang medyo malaki yung ilong ko, kahit di ganun maganda yung katawan ko. Yun siguro yung mga personal physical insecurities ko. Ako naman sa physical insecurities ko, height. Kasi hindi ako bininiyaan na, hindi ako pinanganak na 6-footer, gano'n. Gusto ko sana na tipong, yung height na pasok sa runway, gano'n. Gusto kong, pag kinakausap ako ng tao, medyo gano'n nakatingin, gano'n. Wala lang, parang isa lang yun sa parang main So, insecurities since ko sa, insecure ka dun, meron ka bang parang ginagawa para like, mas ma-feel mo na mas How do Na you hindi. cope? maging, ayun, coping mechanism mo. Ano yung coping mechanism mo dun? Well, dati, hindi, parang na-hurt ako kapag sinasabihan ako na, ay, hindi naman matangkad to, ganyan. Pero ngayon, medyo tanggap ko na. Parang, habang tumatagal, parang, sinasabihan ko yung sarili ko na, ganun talaga ang buhay. Like, hindi, pantay talaga yung buhay. Kumbaga, hindi ibibigay ni Lord sa'yo lahat. Like, kailangan mo na lang din i-embrace kung anong meron ka. And, for example, ganyan, sa height, sa edad sa edad ko ngayon, parang hindi naman siya ideal na tatangkad pa ako kagaya ng teenage years ko. So, alam mo yun, parang kailangan din siya ng certain level ng understanding and na paano mo i-accept yung fact na yun. And, siguro, i-divert mo yung attention mo and yung hindi ka na lang mag-focus doon na, hindi ako matangkad, ganyan. Parang, gagawin mo na lang yung mga bagay na kaya mong gawin. Kumbaga, I'm better at this sa dito na sector sa buhay ko. So, dito ako mag-focus kaysa naman manatili akong insecure na kulang ako sa height talaga. Di ko ma-accomplish tong ganitong task. Kulang talaga ako sa height. Hindi ako capable sa ganitong bagay. So, parang might as well, gawin mo na lang yung bagay kung saan ka magaling. Kung ano yung niche mo, doon ka lang mag-focus. Ganun yung thinking ko. Yes. Kayo ba? Ikaw naman. Siguro isa din sa naging insecurities ko nung na-experience ko to nung nag-start ako sa GMA. Kasi nung nag-start ako sa GMA, well, super proud ako sa sarili ko na naging artista ako, ganyan. Simula na yung career ko. Yung kay David, so syempre like meron kasi yung friend na crypto siya, ganun. Tapos, ayun, yumaman siya. So parang, minsan papaisip ako na, ano ba mali sa ginagawa ko? Parang, ano pa ba yung kulang sa akin? Parang ganun. So, hanggang sa wala, parang naisip ko na lang na, hindi, okay lang yun. Nandiyan naman si Lord eh. Yeah. Lagi ko babalikan yung sinabi sa ni Jeff dati na God will provide. So, once na parang feeling ko na walang-wala ako, down ako, yun lang yung boses na naalala ko. Yung God will provide. Grabe. Wala, yun lang. Nakakataba ng puso na marinig yung ganun. Kasi bumabalik sa akin, naalala ko rin na sinabi yan ni Vince sa akin, pabalik. Kasi nung mga times na down ako, parang sinabihan din ako ni Vince, mag-alala pare, God will provide. Ganyan. So parang nawala lahat. As in parang nagkaroon na ako ng parang na-clear yung mind ko, na wala yung ibang insecurities ko na parang, oo nga no, parang doon ako nakatuon, na mas naging, ako, parang appreciative ako sa mga bagay-bagay, kahit maliit, ng mga
bagay na nangyayari sa buhay ko. Mas na-appreciate ko, nabibigyan ko ng value. Parang, kumbaga, yan yung pinanghahawakan ko kahit sa mga maliliit na bagay. Capable ako sa ganitong mga bagay. Dapat ako maging grateful kasi meron ako nito. Dapat ako maging grateful kasi kahit makain ako 3 beses isang araw. Alam mo pa yung solid pa nung every time na nagkakaganon tayong situation. The next day, parati tayo. Di ba sabi ko sa'yo, God will provide. Parang every time Somehow miraculously. Like, Oo. Life works out. Oo. Yung mga good news talaga kagad na sumusunod. Right on time. Grabe. On time talaga si God. Sakto dahil pagpasok ni Mark, si Mark naman yung tanongin natin. Ikaw, Mark, ano ba yung mga Mga personal insecurities insecurities mo? Personal insecurities ko, Ano eh? my body. Yeah. Yeah. As in, Ano like, sa industry natin? Yeah. subjected ako sa madaming kinds of body shaming, lalo na sa amin sa province. Tapos, parang pag tinitignan ko naman yung sarili ko sa salamin, nang hindi ako nakakarinig ng judgment, I'm fine with it. Okay ako sa katawan ko, I love my body. Pero kapag iba na kasing level, kapag pinagdidikdi ka na sa'yo, na parang may mali sa katawan mo, Yeah. na parang may mali sa pagkatao mo, gano'n na. So, umabot ako sa point na na-embody ko tuloy yung mga sinasabi nila towards me, towards my body. Na to a point na dumadating na ako na I tend to compare myself from others. Nakakatingin ako ng mga yung tinatawag na body positivity sa social media. Kapag makita mo yung mga katawan nila, perfect bodies, with a perfect smile, yes. 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 Hindi ko maiwasan minsan mag-isip na sana ganito rin yun. Siguro kung ganito yung katawan ko, siguro kung ganito din yung features ko physically, baka ma-embrace pa ako lalo ng mga taong nakapalibot sa akin. And yung yellow parang bumagsak. Pero and it's also a challenge for me nung pumasok na ako sa GMA, sa show business. Ang gaganda, yan. Yan, katulad niyang ganda. Yes. Ang gagwapo. Yes. Super ganda. Yes. Hindi, pero yun, parang pag nakikita ko, tatagal ba ako dito? Tama ba yung pinasok ko? Parang hindi ako yung typical kind of artista na makikita na parang baka mamaya isipin nila I'm not that disciplined sa katawan ko, gano'n. So for me, comfort mo. For me lang, it's tough, but I've learned that to embrace na. This is how you embrace your body. Yes! Ako naman, I think growing up, yung biggest for me is my skin color. Kasi nga, I mean, nung growing up naman, medyo recently na lang kasi tayo yung nag-iba yung beauty standards na parang ngayon, morena and proud, ganyan. No. Pero nung growing up, parang puro mapuputi naman yun nasa TV. Commercials. Tapos yun din talaga yung, yung mga, Yung kapatid basta yung ko. mga, yun. Like, So, maitim kasi yung kapatid ko, sina-assert siya ng mga tao dati. ako din, tinatawag ako na Ita sa school. Kasi I have naturally curly hair, like as in curly hair. So, imagine curly hair, tapos ang itim ko pa. So, tapos yung mga kaklase ko nun, mga jet black hair na straight, tapos ang puti-puti, ang kinis-kinis ng kutis. So, yun, parang lagi ako sa prayers ko nun, Lord, ba't mo ba ako ginawang maitim, ganyan. Tapos, until sa, naalala ko pa, nung nag-Miss Universe si Venus Ra. Yes. Grab, doon ko na kung gaano ka-important yung representation on TV. Kasi may pasok ako noon tapos nagpa-schedule ako na magpabunot ng ngipin that day para hindi ako papasok. Hindi dahil sobrang sakit na ng ngipin ko, dahil lang gusto ko mapanood si Venus Ra sa TV. Tapos parang naalala ko pa na, it seems petty, pero naiiyak ako nung time na yun kasi parang, wow, parang kakulay ko siya, tapos nasa siya, beauty pageant. Nasa Di ba biggest beauty pageant. Tapos di ba siya pa yung nag-break ng drought ng Philippines sa pageantry Yes. with Miss Universe specifically. So parang wow, doon amaze ako. Tapos hanggang sa it took a while talaga. It was a journey for me to love the skin that I'm in. Tapos I guess isa pa is weight din. I think especially with women. Parang the pressure is so heavy on women, especially those who are in our industry to be